Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Danilo Bieber, John Ray Oico, Nocos, at Abet Batista, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3821. Kasabay ng mga hiyaw ng sakit, pinalipad ang lalaki bago siya pinabagsak sa gilid ng cabin. Hindi man lang siya makatayo habang tinatakpan niya ang kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng karamihan. How dare a man from country H do this to a man from the South Seas? Siya ay lumabag sa batas. Mukhang turista ka rito, binata. Hindi mo ba alam na ang kapayapaan ay ang pinakamahalagang bagay kapag ikaw ay nasa ibang bansa? Hindi mo ba alam na kailangan mong magbigay ng respeto sa mga tao dito? Hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo kung magbabayad ka lamang ng isang maliit na tip sa iyong pagpunta at pag-alis dito. Mukhang ipinagtatanggol mo ang iyong sarili, ngunit talagang sinira mo ang bawat mamamayan ng bansa H. Kahit ano pa ang dahilan mo, gumagawa ka ng krimen sa pag-atake sa isang tao sa airspace ng South Seas. Humingi ng paumanhin sa pangyayaring ito. Ilang lalaking nakasut ang nagsimulang sumigaw kay Harvey na nakaturo sa kanyang ilong. Mabilis na binuhat ng ilang babae ang lalaki sa sahig na may nakakaawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sabay-sabay na galit ang tingin nila kay Harvey. Gaano kalakas ang loob ng taong ito na hawakan ang makapangyarihang mga mamamayan ng South Seas? Di ba niya alam na lahat ng taga-bansa H ay kinasusuklaman ng mga mamamayan dito? How dare he hit someone now? Dapat may death wish siya o ano? Ninakaw niya ang wallet ko bago siya nagsimulang kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ko. Paano ako nagkamali na sinaktan ko siya? Cool na pangangatwiran ni Harvey. Malamig na tumawa ang isang kalbong lalaki na nakasot. Hindi namin nakitang nangyari iyon, pero nakita naming sinampal mo ang lalaking iyon. Lubos kang lumalabag sa batas. Tumikim ang isang magandang babae. Hindi mo ba alam kung gaano kayaman at kalakas ang South Sea? Kayong mga mayayaman mula sa bansa H ay gustong magbakasyon dito. Sa tingin mo ba ay may mga magnanakaw sa isang bansang tulad nito? Masyado kang sanay sa sarili mong bansa, anak. Ni hindi mo alam kung ano ang nasa labas ng mundo. Sabi ng isa sa isang nakakainis na tono. Dapat mong malaman na ang iyong awtoridad at impluwensya sa bansa H ay walang silbi sa South Seas. Huwag mong isipin na ka-level mo kami dahil lang sa nakaupo ka sa VIP cabin. Sa aming mga mata, ang mga mamamayan ng bansa H ay basura. Kayong mga tanga ay direktang naglalabas ng pera sa aming bansa. Isang grupo ng mga tanga. Umiling si Harvey. Hindi niya matiis ang mga hangal na ipagmamalaki ang kanilang nasyonalidad. Mahinahon niyang itinabi ang mga tao bago kinuha ang kanyang wallet sa bulsa ng lalaki. Kasabay nito, binuksan niya ang kanyang wallet at nakita ang kanyang mga credential. Kahit sinong matinong tao ay makakapagsabi na talagang magnanakaw ang lalaking iyon. Agad na natigilan ang karamihan. Lubhang awkward ang pakiramdam ng mga mamamayan ng South Seas. Pulang-pula lahat ng mga mukha nila sa sandaling ito. Ituloy. Bulalas ng isang magandang babae. Kahit na kumuha kami ng isang bagay mula sa iyo nang hindi sinasadya, dapat kang parangalan. At saka, iba ang South Sea sa country H. Nasa isang law-abiding society tayo. Kahit na may ginawang mali ang aming mga tao, hindi mo pa rin masasaktan ang isang taong ganyan. Sa tingin mo ang isang probinsyano na tulad mo ay magagawa ang anumang gusto mo dito. May sasabihin ako sa iyo. Dapat kang humingi ng tawad sa lalaking ito dito, o hindi mo marinig ang katapusan nito. Isang grupo ng mga tao ang nagsimulang baluktutin ang katotohanan habang tahasang iniinsulto si Harvey. Isang malamig na ngisi din ang pinakawala ng magnanakaw habang nakatingin kay Harvey. Naturally, ilang beses nang naganap ang mga katulad na insidente. Palagi siyang magkakaroon ng kalamangan sa South Sea. Ito lang ang dahilan para maging mayabang. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa clown na ito? Nagbibiro ka ba? Mapanuksong tinitigan ni Harvey York ang mga tao. How dare you? Lumabas ang isang magandang ayos na babae bago pinandilatan ng mata si Harvey.
Hindi lang sinalakay mo ang lalaking ito, ininsulto mo pa kaming mga marangal na tao mula sa South Seas. Kung hindi mo kami bibigyan ng patas na pahayag ngayon, malalagay ka sa malaking problema. Patas na pahayag. Nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon si Harvey. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo pwede kang humingi ng pahayag. Hindi mo ibinigay ang iyong pitaka sa aming mga marangal na tao. Binugbog mo ang isa nating kababayan at sinisiraan mo lahat ng tao dito. Malinaw na nasa malaking problema ka ngayon. Humakbang pasulong ang magandang babae na may galit na ekspresyon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Pinanangkita ni Harvey ang babae bago malamig na tumawag, at paano kung tumanggi ako? Tumanggi. Kapag tumanggi ka, ipapakulong ka namin sa airport police ng 3 buong araw. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa South Seas. Ito ang makukuha mo kung kalabanin mo kami. Ang babae ay humakbang ng nangingibabaw habang nakapikit, na parabang siya ay isang maliit at mayabang na paboril. May sasabihin ako sa'yo. Kahit umupo ka sa VIP cabin na nakabihis ng maayos, wala ka pa rin sa paningin ko. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod pagkatapos nito, personal kitang sasampalin hanggang mamatay. 1, 2, 3. Nang makita ng babae si Harvey na nakatayo pa rin pagkatapos ng countdown, galit siyang naglakad pasulong bago itinapat ang palad sa mukha ni Harvey. Sampal. Kasabay ng isang malakas na sampal, sa sandaling iyon ay hinampas ng likod ng palad ang babae sa lupa. How dare you, bastard! Ilang tao na nakakita sa tanawin ay agad na nagtaas ng manggas, na gustong turuan si Harvey ng leksyon. Hindi na nagpapigil si Harvey. Agad niyang pinalipad ang mga taong dumating bago sila tumama sa pader. Ang iba naman ay matamlay sa nakita. Sanay na sila sa sarili nilang mga tao na nagpapakita ng kanilang lakas at sinasamantala ang iba. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng malupit na lalaking tulad ni Harvey. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanya sa puntong ito. Sampal. Humakbang si Harvey bago sinipa ang magnanakaw. Sino ang magsasabi sa akin na may problema ako ngayon? Tapos ka na, bakla. Nagawa mo na. Sigaw ng ilang tao habang nakatakip ang mukha. Tumawag na kami ng pulis. Habang buhay kang makulong sa likod ng mga rehas. Magbabayad ka rin ng malaking halaga para dito. Pagsisisihan mo ang lahat dahil dito. Sampal. Sinampal ni Harvey ang nagsalita bago nagpakita ng kalmadong ngiti. Paumanhin, ayon sa International Airspace Law, nasa teritoryo pa kami ng Country H bago lumapag ang eroplano. Mayroon kaming karapatan na magpasya kung ano ang mangyayari sa aming lupain. Ang mga batas ng iyong bansa ay hindi pa nalalapat dito. At saka, mukhang hindi ko na kailangang bayaran ang presyo. Kalmadong naglabas ng tissue si Harvey bago niya sinimulang panasan ang daliri niya. Maraming mga tao ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa kakilakilabot na mga ekspresyon. Alam nilang nagsasabi ng totoo si Harvey. Kahit naiulat nila ang insidente sa pulisya mamaya, ang kanilang mga batas ay hindi naaangkop kay Harvey. Makalipas ang kalahating oras, ligtas na lumapag ang eroplano sa Blackburn City International Airport. Mabilis na bumaba ng eroplano si Harvey York at ang iba pang nakaupo sa mga first-class seat. Mayroon ding shuttle bus na nakatalaga para sunduin ang mga tao. Sumakay agad sa shuttle bus ang mga taong sinampal ni Harvey. Inilabas ng magnanakaw ang kanyang telepono at walang takot na kinunan ng ilang larawan si Harvey bago tumawa. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang shuttle bus sa immigration checkpoint sa labas ng waiting area. Ikaw, tumigil ka nga dyan. Hinanapan ang daan-daang pasahero bago sila pinalaya. Ngunit nang turn na ni Harvey, may nakauniporme na hamarang sa kanya. Tiningnan niya si Harvey ng mapanghusgang tingin bago nagpakita ng pagkasuklam. Sa di kalayuan, malamig na umisi ang magnanakaw. Ayon sa International Airspace Law, walang karapatan ang South Seas na habulin si Harvey sa nangyari sa himpapawid. Ngunit mayroon silang paraan upang harapin ito.
Ipinatawag ng ilang matataas na security guard si Harvey sa quarantine area para muling suriin. Mukha namang walang pakialam si Harvey dahil maraming pasahero ang sumili ng malamig na ngiti habang hinihimas ang kanilang mga hinlalaki sa leeg. Malinaw nilang alam na iniimbestigahan si Harvey dahil sa nangyari sa nakaraan sa eroplano. How dare he still act high and mighty sa ibang bansa? Paglingkuran mo siya ng tama. E-unlock ang iyong telepono. Kailangan naming tingnan kung may anumang content na pinagbabawal. Literal na pinunit ng ilan sa mga security guard ang mulito ni Harvey habang hinahalughog nila ang kanyang katawan bago hiningi ang kanyang telepono. Mukhang curious si Harvey nang makita niya ang babaeng nasa unahan na kamukha ng dating magnanakaw. Kailangan mong ibigay sa amin ang password ng iyong telepono, o kailangan ka naming ipadala pabalik sa iyong bansa. Bulalas ng security guard matapos makita si Harvey na tumatangging e-unlock ang kanyang telepono habang nagpapakita ng kalmadong mukha. Sinulyapan ni Harvey ang dibdib ng security guard bago niya nakita ang isang karatula na may label na Daphne Lee. Gusto mo ibigay ko sa iyo ang password ng cellphone ko? O ipapatapon mo ba ako? Kalmadong tumawa si Harvey. Natatakot ako na wala kang karapatang gawin iyon. Iminumungkahi kong ipatawag mo rito ang taong may pinakamataas na awtoridad bago mo ito pagsisihan. Casual na hinila ni Harvey ang isang upuan bago tahimik na umupo. Kumunat ang noo ni Daphne at ng iba pa bago sila tumingin kay Harvey ng masama. Saan nakuha ng probinsyano na ito ang kanyang lakas ng loob? Gusto niyang ipatawag natin dito ang taong may pinakamataas na awtoridad. Sino siya sa tingin niya? Nakita ng mga security guard ang maraming tinatawag na tycoon mula sa bansa H na nagpapakita ng pakitang tao sa South Sea, ngunit wala silang pagpipilian kundi kumilos pagkatapos na mabugbog ng husto. Naniniwala silang masyado nang sanay sa slum ang lalaking nasa harap nila to the point na ganito na siya katanga. Malamig na tawa ni Daphne. Harvey, ano? Wala akong pakialam kung sino ka. Wala rin akong pakialam kung ano ang pagkakakilanlan mo. Pero may sasabihin ako sa'yo. Ang mga trick na ginawa mo sa Country H ay ganap na walang silbi dito. Sabihin mo lang kung may gusto ka. Kaya kung magpas siya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng isa pang babae. Huwag kang maglakas loob na sabihin na ikaw ang young master ng isang malaking kumpanya o ang anak ng unang tao. Ang gayong pamagat ay ganap na walang silbi dito. Hayaan mo akong babalaan ka ng isang bagay. Mas mabuting makipagtulungan ka at ibigay sa amin ang iyong password. Kailangan naming suriin ang iyong telepono para sa mga ipinagbabawal na dokumento. Kung hindi, ikukulong ka namin sa loob ng 48 oras bago ka e-deport pabalik. Wala kaming pananagutan sa nangyari sa panahong iyon. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang ibang mga manggagawa at ang mga security guard ay nagpakita ng mga nakakatawang ekspresyon. Natural, binyantaan nila ang maraming tinatawag na mga batang Panginoon at prinsipe sa parehong panglalanzi. Kahit gaano pa sila magpakita, wala silang choice kundi sumuko. May mga nag-alok pa ng pera, relo at alahas sa mga security guard nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi, ipapadala sila sa airport police. Mabuti. Dahil gusto mong manguna, bibigyan kita ng pagkakataon, mahinahong sabi ni Harvey. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. May tatawagan ako. Oh, tatawag ka ba ng tulong? Nakakahanga, ngumisi si Daphne. Sino bang kilalang tao mula sa Walsing ang sa tingin mo ay maaari mong kontakin ngayon? May sasabihin ako sa'yo. Kahit si Big Boss mismo ay hindi makakatulong sa iyo. Nagtawanan ang mga manggagawa at mga security guard matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang mga taong nanunood ng palabas ay napuno ng pagmamalaki habang sila ay nagpapakita ng mapaglaro at mapanghamak na ekspresyon sa harap ni Harvey. Masasabing sa kanilang mga mata ay walang halaga sa kanila si Harvey. Binato ni Daphne ang phone kay Harvey na may cute na ekspresyon sa mukha. Dito, tumawag ka kahit sino. Kung talagang maaalis ka ng taong iyon sa sitwasyong ito, luluhod kami at tatawagan kang ama. Nagsimulang tumawa ang mga tao. Gusto nilang makita kung paano binalak ni Harvey na patuloy na magpakitang gilas.
Matapos mag-isip ng ilang sandali tungkol sa sitwasyon, nag-dial si Harvey ng numero mula sa South Seas bago i-on ang speaker. Maya-maya pa, isang busy na tono ang tumunog. Paumanhin, hindi nakikilala ang numero na iyong na-dial. Natigilan si Daphne at ang iba pa bago tumawa ng malakas. Gumagamit siya ng hindi kilalang numero para magpakitang gilas. Anong biro? Natigilan si Harvey bago idagdag ang dalawang numero na kumakatawan sa mga code ng pag-dial ng bansa at muling nag-dial. Isang magalang na tono ang tumunog sa kabilang side ng telepono. Anong utos mo sa akin, Sir York? Ang taong iyon ay walang iba kundi ang kinatawan ng South Sea Martial Arts Alliance, si Gordon Moreno mismo. Matapos maliitin ni Harvey sa flutewell, natakot siya nang tanggapin niya ang kanyang tawag. Naisip niya na ang masamang demonyo ay hihingi ng isang bagay na maalis muli sa kontrol. Ayos lang iyon. Kararating ko lang sa Blackburn City para sa negosyo pero pinigilan ako sa airport. Kailangan kong gumawa ka ng kaunting pabor para sa akin. O, hindi ako makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Matapos marinig ang mapaglarong tono ni Harvey, gusto ni Gordon na iuntog ang kanyang ulo sa lupa. Hindi niya alam kung bakit gustong pumunta ni Harvey sa Blackburn City, ngunit alam niya na magiging kakilakilabot kung ang mga tao sa airport ay tumalikod sa kanya. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Ako na ang bahala dito, mariing bulalas ni Gordon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3825. Kalmadong ibinaba ni Harvey York ang tawag bago inilagay ang 3 daliri sa harap ni Daphne Lee. Sinabi sa kanya na kailangan lang niya ng 3 minuto. 3 minuto. Ngumuso si Daphne matapos makita ang galaw ni Harvey. Sa tingin mo ba kaya mong magpakitang gilas dahil lang sa may kasama kang nagpapalabas? Ito'y libre. Nakakita na kami ng mga probinsyano na katulad mo dati. Hindi kami mahuhulog sa gayong mga pilay na pandaraya sa party. If you're that confident, we'll just have to wait and see, cool na sagot ni Harvey. Mabuti, maghihintay ako. Kung hindi ka makaalis sa sitwasyon, ako na mismo ang hahawak sa iyo. Naka-cross arms si Daphne habang nakatingala kay Harvey gamit ang ilong. Casual na naglalaro si Harvey sa kanyang telepono nang makita niya ang balita ng H Country Martial Arts Alliance na naging bagong mahusay na direktor ng World Martial Arts Alliance. Lumipas ang 3 minuto, pero walang nagbago. Nagpakita ng masamang tingin si Daphne habang nakatingin sa kanyang Cartier na relo, na walang nakakaalam kung saan niya ito nakuha. Tapos na ang oras, probinsyano. Wala kang swerte, may sasabihin ako sa'yo. Ipapadala kita sa airport police ngayon. Tuturuan kita ng leksyon na hinding-hindi mo makakalimutan. Maririnig ang mga yabag ng paa mula sa malayo. Tumakbo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot na may malaki na tiyan habang humihingal. 12 ng mga tao na mukhang matataas na ranggo ang sumunod sa kanyang likuran na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Natigilan si Daphne bago siya humakbang na may matamis na ngiti. CEO Lee, ano ang nagdala sa iyo dito? May mali ba? Tuluyan nang ang hindi pinansin ng lalaki si Daphne bago niya nilingon ang lugar. Nang makita niya si Harvey na kalmadong nakaupo sa kanyang upuan ay agad siyang tumakbo bago itabi ang kanyang mga braso. Ikaw ay dapat na si Sir York. Tumango si Harvey, tiningnan ni CEO Lee ang magulong malita at ang mahinang ngiti ni Harvey bago nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nang maalala na tumawag ang mga nakatataas sa South Sea Martial Arts Alliance, hindi napigilan ng kanyang bibig ang pagkibot. Patawarin mo ang aking mga nasasakupan sa pagkilos ng walang ingat. Si Daphne at ang iba ay natigilan. Napuno sila ng kawalang paniwala sa sandaling ito. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kagalang ang CEO ng airport sa lalaking ito nang hindi man lang sila makalapit sa CEO. Si CEO Lee ay kabilang sa isa sa 3 dakilang pamilya ng South Seas. Bakit ang isang taong may napakagandang background ay natatakot pa sa isang lalaki mula sa bansa H? Hindi lang masyadong magalang si CEO Lee,
Pero parang takot na takot din siya kay Harvey. Sino ba talaga ang lalaking ito? Talaga bang may malaki ang naging ginagawa ng telepono? Kailangan lang niya ng 3 minuto para mahawakan ito. Walang pag-iisip ng 2 beses, si Daphne at ang iba ay galit na kumurap ang kanilang mga mata. Walang ingat, gusto mo patawarin ko sila. Mahinahong sabi ni Harvey habang kinakalikot ang phone niya. Ang bansa H at ang South Sea ay magkapanalig. Sigurado akong kumikita ka ng hindi bababa sa $1 bilyong sa isang taon mula sa bansa H mula lamang sa iyong kita sa turista, tama ba? Pero ganito ba ang pakikitungo mo sa amin? Kung hindi dahil sa may koneksyon ako, tinapakan mo na ako, di ba? Agad na nagdilim ang mukha ni CEO Lee nang marinig niya ang mga salita ni Harvey. Nang matapos si Harvey, mabilis siyang tumugon ng may paggalang, huwag kang mag-alala, Sir York. Bibigyan kita ng patas na pahayag tungkol dito. Mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong walang sinuman mula sa bansa H ang tatratuhin ng hindi patas. Bago pa man makapagsalita si Harvey ay agad na sinimulan ni CEO Lee ang pagwagayway ng kanyang mga palad. Malupit ngunit tumpak ang kanyang galaw, sinampal si Daphne at ang iba pa hanggang sa mamaga na ang kanilang mga mukha. Bam! Sinipa ni CEO Lee si Daphne sa lupa, tinapakan ang magandang mukha niya pagkatapos. Nabali ang ilong ni Daphne, at nabahiran ng dugo ang mukha niyang nakakapangilabat na ngayon. Iyan ay isang malungkot na karapatan. Lumingon si CEO Lee at magalang na tumingin kay Harvey. Sir York, sapat na ba ito para sa iyo? Hindi, ngumiti si Harvey, kalmado gaya ng dati. Paano mo haharapin ang mga magnanakaw gamit ang mga batas ng Blackburn City? Naiintindihan ko. Tumango si CEO Lee at ikinaway ang kanyang kamay, at maraming matatangkad at malalakas na security guard ang agad na sumugod sa magnanakaw. Sa gulat na mga titig ng mga nanunood, kalmadong inayos ni Harvey ang kanyang mga gamit bago umalis ng venue. Makalipas ang 10 minuto, dumating na si Harvey sa exit ng airport. Lumingali nga siya sa lugar, ngunit hindi niya makita si Cathy kahit saan. Sa halip, isang Porsche 718 ang nakapark sa waiting area. Ang driver ay isang dalaga na may payat na katawan at magandang mukha. She wore Chanel sunglasses while holding a sign that said Harvey's name. Ang kanyang itsura at kilos ay lubhang kaakit-akit, na lahat ng tao sa paligid ay lubos na naaakit sa nakita. Maraming lalaki ang gustong makipag-usap sa kanya, ngunit hindi nila kinaya ang kanyang dominanteng aura. Nang makita ang babae, inilabas ni Harvey ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe. Sinabi sa kanya ni Cathy na kailangan niyang alagaan ang kanyang lolo na si Dean at hindi siya maaaring umalis sa tabi nito. Dahil doon, pinasundo niya ang best friend niya kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey bago lumapit sa babae. Ellen Moreno. Itinaas ni Ellen ang ulo niya at sumimangot bago sukatin si Harvey. Ikaw ba si Harvey York? Tanong niya sa South Sea accent. Ikaw ba ang taong hiniling ni Cathy na sunduin ako? Tanong niya. Narinig ko na nailigtas mo ang kanyang lolo, sabi niya. Ako yan, sabi ni Harvey, na tumango. Kararating mo lang. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay sa'yo? Inis na inis si Ellen kay Harvey. Ang aking oras ay mahalaga. Siya ay isang babae na may mataas na pamantayan, at natural na makaramdam siya ng kaunting galit pagkatapos maghintay ng isang lalaki sa buong umaga. Binigyan siya ni Harvey ng isang apologetic smile. Pasensya na naabala ang iyong pahinga. Nang makita kung gaano kagalang si Harvey, natigilan si Ellen saglit. Tapos, ngumiti siya ng mahina. Naisip niyang ibang-iba si Harvey kumpara sa karamihan ng mga lalaki sa South Seas. Kalimutan mo na, hindi naman masyado. Kaibigan ako ni Cathy. Ang problema niya problema ko. Nandito lang ako para sunduin ka. Pumasok ka na, dadalhin kita sa kanya. Sana, maibalik mo sa normal ang lolo niya. Binuksan ni Ellen ang pinto at sinenyasan si Harvey na pumasok. Ang kotse ay tumakbo palabas ng airport sa bilis ng kidlat, patungo sa downtown ng Blackburn City. Makalipas ang kalahating oras, huminto siya sa harap ng isang villa na may kakaibang pakiramdam sa South Sea.
Ang mga security guard na may kargang baril ay nagpapatrolya sa bawat pasukan. Pagkatapos gumawa ng ilang tawag sa telepono si Ellen, itinaas ng mga gwardya ang isang pinto para maipasok ang sasakyan. Dumating ang sasakyan sa entrance ng main building. Kanina pa naghihintay doon si Cathy. Naglakad pasulong si Cathy na may ngiti sa labi pagka-park ng sasakyan. Salamat sa pagpunta sa ngayon, Sir York. Sorry, kailangan kitang tawagan dito ng ganito. Alam na ni Cathy ang tungkol sa 4 na martial arts alliances na pumipigil sa bansa kasama ang lahat ng pagsisikap ni Harvey. Napuno siya ng pasasalamat nang dumating si Harvey dito sa lalong madaling panahon. Ngumiti siya. Walang malaking bagay, Chief Cobb. Magkaibigan tayo. Hindi na kailangang maging magalang ng ganito. Sapat na sa mga formalidad. Hindi ba't lumalala ang kalagayan ni Elder Cobb? Hayaan mo akong tingnan. Kumunat ang noo ni Cathy nang banggitin ni Harvey ang sitwasyon. Sa totoo lang, nag-imbita ako ng maraming sikat na pamilya dito para sa aking lolo. Mga martial artist, sikat na doktor, at mga taong bihasa sa pangkukulam. Ngunit sa kasalukuyan, walang nakahanap ng paraan upang maibalik sa normal ang aking lolo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tumango si Harvey bago pumasok sa loob. Si Ellen ay tumingin kay Harvey ng kakaiba, at hindi siya makapaniwala na may kakaibang maibibigay si Harvey. Pero sa huli, nagpout lang siya bago pumasok sa loob ng main hall kasama si Cathy. Sinubukan ko patingnan ang dugo ni Elder Cobb ng samukasya, ngunit walang lason dito. Pero sa paghusga sa kanyang pangangatawan, ang bali sa kanyang scapula ay hindi lamang gumaling sa oras, ngunit biglang lumala. Ito ay medyo mahirap. Higit sa lahat, si Elder Cobb ay Diyos din ng digmaan. Siya ay isang malakas na tao. Hindi tayo maaaring gumamit ng anumang karayom sa kanya, at hindi rin tayo maaaring gumamit ng anumang gamot. Ito ay talagang masama. Dinala ni Cathy si Harvey sa main hall bago lumiwanag ang paligid. Ang isang set ng tsaa na gawa sa agarwood ay inilagay sa bulwagan, kasama ang maraming nangungunang kagamitang medikal. May projector din na nakalagay sa dingding. Maraming mga medikal na eksperto at martial artist ang lahat ay umupo sa kanilang mga upuan. Sa loob ng karamihan, makikita ang ilang tao na kasing puti ng nyebe at nakasuot ng kakaibang damit, sila ay mga mahiwagang salamangkero mula sa South Seas. Ang mga taong ito ay nagtipon upang imbestigahan ang krisis ni Dean. Hindi ganoon ka-intense ang kanilang pag-uusap, ngunit lahat sila ay may matitinding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagsimulang sumimangot ang lahat, at halatang wala silang magagawa sa kalagayan ni Dean. Umikot ang mga bodyguard at kasambahay sa main hall, tahimik na binigay sa mga doktor at eksperto ang lahat ng kailangan nila. Nagpalinga-linga si Harvey bago nakita ang isang binata na nasa 20s. Nakasuot ng puting t-shirt ang lalaki, at tumayo siya habang naka-cross arms, pero sapat na ang aura niya para makuha ang atensyon ng lahat. Siya ay may isang gwapong mukha at isang pakiramdam ng higit na kahusayan. For some reason, pakiramdam ni Harvey ay nakita na niya ang lalaki noon. Ang pagdating ni Cathy at Harvey ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagliwanag ang mga mata ng lalaking naka-white shirt, na tumitig na may nag-aalab na pagnanasa. Cathy Cobb. Lumapit ang lalaking naka-puting t-shirt para batiin si Cathy, at tumango kay Ellen. May bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata nang ibinaling niya ang tingin kay Harvey. Salamat, young Master Padlo. Salamat sa lahat. Tumango si Cathy sa mga tao bago lumingon sa lalaking naka-white shirt. Ito ang protege ng South Sea Martial Arts Alliance, si Gail Padlo. Siya ay medyo malakas at may malakas na background din. Tumango si Harvey, hindi masyadong nagsasalita. Tumingin siya pabalik kay Ellen, na pulang-pula ang mukha niya at mukhang balisa siya. Pagkatingin kay Ellen, saka kina Cathy at Gail, mahinang ngumiti si Harvey. May natuklasan siya, ngunit bago niya ito maisip, huminga ng malalim si Cathy at sinabing, "Salamat sa lahat ng ibinigay ninyong lakas sa kalagayan ng aking lolo nitong mga nakaraang araw." Pero hindi pa rin siya gumagaling. Sa kabaligtaran,
mas masahol pa ang kalagayan niya kaysa dati. Hindi ko sinisisi ang sinuman para dito, ngunit sa palagay ko ang pagsisikap ay dapat na tumigil dito. Umuwi ka na at magpahinga. Babayaran ka ng pamilyang Cobb para sa iyong mga pagsisikap. Tinakpan ni Cathy ang kanyang bibig at bamulong, nasa likod bahay ang lolo ko, Sir York. Ihahatid na kita ngayon sa kanya. Tumingin si Harvey sa projector bago tumango, at sumunod naman siya sa likod ni Cathy. Pakihintay, Miss Cobb. Agad na humakbang si Gail sa harapan ng dalawa. Nakita ng karamihan ang tanawin. Kakaiba rin ang hitsura ni Ellen, at tinapunan niya ng mapanghusgang tingin si Harvey, na parang alam niyang may nangyari. Ngumiti si Gail. Narinig ko sinabi mo na may balak kang kunin ang isang mahalagang tao. Kung tama ang hula ko, tiyak na siya ang binatang ito. Dinala mo lang siya dito, pero gusto mo na talagang makita niya si Elder Cobb. Ito ay hindi nararapat, tama ba? Mukhang taga-country age din siya. Alam ko na ang bansang iyon ay may 5,000 taon na halaga ng kasaysayan. Alam kong medyo talented din ang mga tao doon. Ngunit dapat alam mo sa lahat ng tao kung ano ang kalagayan ng iyong lolo ngayon. Huli na ang hininga niya. Hindi na niya matatanggap ang walang kwentang paggamot. Hindi tayo maaaring patuloy na gumawa ng nasasayang na pagsisikap. Kung hahayaan mong alagaan ng binatang ito si Elder Cobb, baka mas lalala pa siya kaysa dati. Baka mamamatay pa siya dito. Pakinggan mo ako. Kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Gail. Pagkatapos, tinapunan niya ng tingin si Harvey ng masama. Ikaw ba ay mula sa isa sa mga lugar ng pagsasanay sa banal na martial arts ng bansa H, o isa sa 4 na haligi? Siguro galing ka sa pamilya ng mga mahuhusay na martial artist. Sabihin mo sa amin. Kung hindi, paano namin malalaman kung may kakayahan kang pangasiwaan ang kalagayan ni Elder Cobb? Pumunta si Gail dito para pasayahin si Dean para makuha niya ang puso ng babaeng mahal niya. Kahit na napakagalang ni Cathy, hindi pa rin niya hiniling kay Gail na iligtas ang kanyang lolo. Sa halip, pinaponte niya si Harvey dito para gawin iyon. Galit talaga si Gail dahil dito. Kahit na siya ay nagsasanay mula noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, walang paraan na siya ay mas mahusay kaysa sa aming lahat dito. I suspected he is a fraud. Sino ang mananagot kung may nangyaring masama pagkatapos nito? Siya, o ibang tao. Natural na may sariling opinyon ang karamihan kay Harvey. Kung tutuusin, gusto nilang lahat na makita sila ni Cathy sa ibang liwanag. Gayunpaman, lahat sila ay nabigo ng husto. Sa halip, isang ordinaryong binata ang nakakuha ng respeto ni Cathy. Ito ay ganap na hindi mapapatawad para kay Gail. Bulong ni Ellen sa sarili habang nakatingin kay Harvey, na hindi niya tahasan ang pang-iinsulto kay Harvey, ngunit tiyak nakakampi siya ni Gail. Tahimik na ngumiti si Harvey, pinipigilan si Cathy na magsalita pa. Tumingin siya kay Gail at sinabing, hindi ako mula sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, at wala rin akong kahanga-hangang background. Ako ay isang normal na tao lamang. Kung gayon, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta dito? Napakaraming eksperto sa medikal, martial artist, at shaman dito ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Agad na pinutol ni Gail si Harvey. Nagsisinungaling ka lang sa sarili mo at sa iba. Ito ay hindi mas mabuti kaysa sa pagpatay. Alam kong nag-aalala ka kay Elder Cobb, Miss Cobb. Kaya mo binili lahat ng inilalabas ng scammer na ito. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ka maaaring humingi ng tulong sa sinumang tulad nito. Mukhang hindi niya kayang iligtas ang sinuman. Hindi siya nagdadala ng anumang kagamitan upang ituring na isang doktor, at hindi rin siya mukhang isang martial artist. Magiging isang malaking biro ang sitwasyon kapag may nangyari kay Elder Cobb. Sabay-sabay na tumango ang karamihan. Ang mga doktor na dumating lahat ay nagdala ng maraming tao at ang kanilang mga mahalagang kagamitan. Ang mga martial artist dito ay malinaw na may pambihirang aura, na tiyak na hindi sila mga ordinaryong tao. Ang ilan sa mga magagandang mukhang mga doktor at nurse ay tumitig kay Harvey sa pag-aalinlangan,
Iniisip na siya ay isang ganap na tulala o isang manloloko. Lumakad si Ellen sa tabi ni Harvey at bumulong, kaya mo ba o hindi? Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang kay Cathy. Hindi ka namin masisisi. Tapos, bisita ka lang. Kumunot ang noo ni Cathy, at hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ng kanyang matalik na kaibigan ng si Gail at ang iba ay tumalikod kay Harvey. Pansamantala niyang tinitigan si Harvey, natatakot siyang magalit. Ngunit nang makita ni Gail ang nangyayari, naisip niyang nagsisimula na ring magduda si Cathy sa mga kakayahan ni Harvey. Sa sandaling ito, naramdaman ni Gail na siya ang nanalo. He chuckled at Harvey, nakakatuwa ang boses niya. Makinig ka sa akin. Dapat laging alam ng mga tao ang kanilang mga limitasyon. Wala akong pakialam kung paano mo pinaglaruan ng ibang tao sa Country H bago ito. Gayunpaman, nakatayo ka ngayon sa South Sea. Hinding-hindi kami papayag na mapunta rito ang ganoong tao. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao matapos marinig ang mga salita ni Gail. Gulat na napatingin kay Gail ang magagandang doktor at nurse. Sobrang gwapo niya. Kabanata 3830. Hindi ako doktor. Hindi rin ako nanggaling sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Tahimik na nagsimula si Harvey. Pero kakaunti lang ang alam ko tungkol sa sining ng pagpatay. Maililigtas ko ang mga tao gamit iyon. May problema ba? Siyempre meron. Malamig na ngumuso si Gail. Martial artist din ako. Siyempre alam ko yun. Ang bagay ay, kailangan mong matutunan ang lahat tungkol dito. Sa madaling salita, kailangan mong maging isang henyo na may maraming karanasan upang mailigtas ang isang tao gamit ang sining na iyon. Kung sa tingin mo ay talagang kaya mo, ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka. Kung hindi mo kaya, kailangan mong ihinto ang pagsisinungaling kay Miss Cobb. Hinaharang mo lang kami sa paghahanap ng paraan, para pangalagaan si Elder Cobb. Malapit na kaming makahanap ng paraan para maging mas mahusay si Elder Cobb sa paggamit ng gamot at martial arts. Binalingan ni Gail si Harvey ng mapanghamong tingin bago itinuro ang plano ng paggamot na inilatag ng lahat sa mesa. Bakit hindi namin ipakita sa isang tulala na tulad mo ang perpektong plano sa paggamot sa South Sea sa halip? Naturally, upang ipakita na siya ay ganap na may kakayahang pangunahan ang lahat sa paligid, nagpasya si Gail na yarokon si Harvey. Sa tingin ko hindi na kailangan iyon. Ayaw na ni Harvey na maabala pa kay Gail, pero hindi rin siya pwedeng maupo kapag palagi siyang napoprovoke. Kung tama ang hula ko, ang iyong tinatawag na plano sa paggamot ay upang pigilan ang aura sa loob ng katawan ni Elder Cobb. Pagkatapos ay magsasagawa ka ng isang serye ng mga operasyon ng phlebotomy at bone setting. Sa kalaunan, ibabalik ng mga mangkukulam sa kanya ang sigla ni Elder Cobb. Tama ba ako? Mukhang kalmado si Harvey habang idinetalye ang buong plano. Ano? Paano mo nalaman iyon? Nagbago ang ekspresyon ni Gail. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Harvey ang mga planong ginawa ng lahat ng tao dito sa magdamag. Gusto niyang akusahan si Harvey na nang-iinsulto, ngunit hindi nakalapit si Harvey sa pag-aaral kung saan ang kanyang plano. Hindi lang iyon, mahuhulaan ko kung ano ang susunod mong gagawin. Humakbang pasulong si Harvey. Hanggat maibabalik mo si Elder Cobb sa kanyang katinuan, gagawin mo ang lahat para hindi siya makakilos. Sa totoo lang, sa tingin mo si Elder Cobb ay isang nagngangalit na Diyos ng digmaan. Sa makatuwid, ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian para sa pag-aalaga sa kanya ay alisin ang lahat ng kanyang pagsasanay. Hindi naman masyadong masama ang plano mo. Dapat ay sapat na ito para iligtas si Elder Cobb. Kung magiging maayos ang lahat, baka bumalik na siya sa normal nang wala sa oras. Ngunit, pinigilan mo ang Diyos ng digmaan. Pinapahirapan mo siya. Sa puntong ito, hindi ko alam kung kumikilos ka batay sa intensyon ng ibang tao, o kung ikaw ay isang grupo ng mga tulala. Nanginginig ang katawan ni Gail. Ang kanyang mukha ay ganap na nawalan ng kulay, at galit niyang kinuha ang kanyang plano sa paggamot, na puno ng kawalang paniwala. Imposible. Ito ay hindi maaari. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Laking gulat din ng mga doktor, martial artist, at shaman.
Ibinuka nilang lahat ang kanilang mga bibig para magsabi ng kung ano-ano, ngunit hindi man lang sila makapagsalita. Nagulat din si Ellen sa mga salita ni Harvey, at hindi niya akalain na ganoon kahanga-hanga si Harvey.